Dahil ang bonding at favorite place nila ay dito na sa isang klinika sa BGC, ang Villa Medica Philippines o VMP. Dito hindi sila tinuturing na pasyente, kundi kapamilya. Nagbigay din po tayo sa kanya ng high blood kung saan ay tinataas natin, pinapasok natin si Katie as well sa kanyang buong pamilya sa loob ng isang maliit na kwarto na naglalaman ng 100% oxygen at mataas na pressure. Dito ay nai-increase natin ang absorption ng kanyang oxygen sa katawan 6 to 8 times. Dito nawawala yung inflammation or nababawasan natin yung inflammation. Pangalawa ay nadidetoxify natin ang utak or ang ating brain sa kanyang mga waste materials sa tinatawag naming adenosine. So gumagamit din po kami ng mga biohormonal modulator. So ito po ay gumagamit ng electrical magnetic frequencies. So tinatawag po namin itong pang-stimulate or pampagising ng mga brain cells po niya. Para po, number 1 ay ma-enhance natin yung kanyang function ng kanyang brain. Ang epekto, number 1, mababawasan ang mga sintomas na nakikita po sa autism. Magkakaroon tayo ng improvement sa kanilang eye contact. Makikita po ninyo ay para bang nararamdaman na niya ang nararamdaman nyo, tinatawag naming empathy. Nag-i-improve ang kanilang language, nag-i-improve ang kanilang pakikipagkapwa-tao at marami pang iba. Gumagamit din po kami ng sound therapy. Ito naman po ay ang paggising ng kaniyang mga cells, particularly sa kanyang brain. Gamit ay vibrations. Malaki na ang pagbabago sa moods at behavior ngayon ni Katie. Mas masayahin, kalmado at may focus. Ito ay matapos dumaan ang dalagita sa stem cell therapy at regenerative treatment para sa kanyang kondisyon. Tapos napansin namin ngayon, mas nakakaintindi siya, mas madali magpaliwanag po sa kanya. Oh. Ganon? Yes po. May mga signs lang po siya ng ESD like yung sa sounds. Dati, ayaw po niya yun, yung mga ambulance, sumisigaw po siya. Natatakot siya. Tapos may mga painting. Ayaw po niya ng painting. Dati, tapos yung sa pool, takot po siya sa water dati. Ngayon? Ngayon, hindi na po. Swimming na? Nag-swimming na po siya. Mas Wow, magaling pa marunong po ka siya sa akin. Yes po. No way. Talaga? Yes. Walang salbabida? Hanggang dito lang tayo. Yung mga ganon lang. Good morning! Good morning! I just woke up! Proud sikat sa milestone ni Katie. Lalo na kapag nagpe-perform si Katie sa entablado. Batay sa mga eksperto, ang mga taong nasa spectrum ay madalas na may hyperfocus o may pambihirang galing sa isang partikular na larangan. Sa kaso ni Katie, ang hilig sa musika ang kanyang calling. Hindi naman ito nakapagtataka dahil kanino pa ba siya magmamana, di ba? And Katie, look who's here! Your papa, Chris Lawrence! Wow, Chris, you're always best in costume, my son. Oo naman. Ayan. It's Mother's Day. Kantahan mo na lang siya. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't no mountain you could point to. There's nothing I won't do. I risk it all for you. Diba? Love it. Thank you! Love it. Kasabay ng muling pagbukas ng pintuan ni Katrina kay Chris. Magkatuwang na sila ngayon sa pag-aaruga sa kanilang Katie. Ito ay isang selebrasyon at pangalawang pagkakataon na pwedeng magdala sa kanilang happy ending. At sa pagdiriwang ng Mother's Day, wala na raw hihigit pang regalo para kay Kat, kundi ang makita na malaki na ang binuti ng kondisyon ng kanyang anak. Anong dinadasal mo sa gabi? Kasi di ba hindi naman lahat ng nanay binigyan ng ganyang klaseng challenge. So, ano yung iniisip mo bakit binigay sa'yo ang ganitong klaseng sitwasyon? Sa totoo lang yung dinadasal ko po palagi, thank you. Kasi, kaiyak. Ano po kasi, thank you kasi alam kong yung binigay po sa akin, talagang yun yung kailangan ko.
Because? Parang nabibigyan ka ng direksyon. Yes po, opo. Yun yung mas naging maayos po ako. Totoo ba? Magulo ka ba dati? Magulo. Hindi naman. I mean, mas may direction po yung ba't ka nagtatrabaho. Ano ang pakahulugan mo sa pagiging ina? Grabe po, marami. Sakripisyo po. Unconditional po talaga. Selfless, ganyan. What are your dreams for her? My dreams for her is pretty simple. I want her to be happy. I want her to be happy. I want her to find her passion and end up doing what she loves to do. Ayun. Ikaw naman, ano ka? Same. Same. Hindi, syempre yun po. Maging happy po. Maging happy din talaga siya. Sa huli, ang kwento ni na Katrina at Katie ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng kapansanan o kahinaan. Ito ay tungkol sa kalakasan ng pamilya at tapang bilang ina. Isang pagmamahal na hindi kayang pantayan ni man. At sa tulong ng modernong tuklas at kaalaman, ang pangarap ng isang ina para sa kanyang anak na magandang kalusugan ay agarang natutugunan. Oh my God, kinilig na tayo! Oo nga! Sa ngalan ng ina, sa ngalan ng anak, katulad ni Katrina, hanggang saan ang kaya niyong ibigay sa ngalan ng pagmamahal. Hindi po natin kailangan maging perfect. Ang importante po, present po natin. Kailangan po tayo ng mga anak natin kahit pagod tayo. Ang importante po, nandiyan po tayo lagi sa kanila sa lahat po ng oras.